Mahigit 50 ibon, kabilang ilang exotic species, ang makikita daw sa ekta-ektaring lupain sa Rosario, Batangas sa sinasabing pag-aari ng mga binay ayon sa mga kritiko. Base sa dokumento ng DNR, ang mga ibon ay bahagi ng private collection ni Makati Representative Abigail Binay. Saksi si Ruth Cabal. Mga vulnerable o malapit nang maging endangered na Victoria Crowned Pigeon at Luzon Bleeding Heart. Bukod pa sa ibang exotic birds tulad ng Indian peafowl, mallard, Alexandrine parakeet at silver pheasant. Ang mga nasa file photo na ito ng DENR Calabarzon, pareho raw sa ilang matatagpuan sa aviary ng kontrobersyal na lupain sa Rosario, Batangas na ayon sa mga kritiko ay pag-aari umano ng mga binay. Siguro 1,000 to 10,000 siguro. Per head? Oo. Common to. Especially may yung mga restaurants na ang setting parang garden type or yung mga destination sa ecotourism. Isa raw ito sa pinakamalaki sa rehiyon ayon sa DENR Calabarzon dahil sa 57 na ibon nito na galing sa 17 species. Karamihan di matatagpuan sa Pilipinas. May Certificate of Wildlife Registration naman ito na personal na koleksyon daw ni Makati Representative Abigail Binay. December 2004 pa ito inisyu at ang address ng aviary, Barangay Maligaya, Rosario, Batangas. Pareho ito sa lugar kung nasaan ang lupa ng binansagang Hacienda Binay ng mga kritiko. Pero nirentahan lang daw ang bahagi ayon sa mga Binay. Kaya naman ngayong inaako na ng negosyanteng si Antonio Chu ang pag-aari sa lupain, may tanong ang DENR. Kung binenta na ng mga Binay ang babuyan doon at orchid farm na lang ang natira, nasa na raw ang mga ibon at bakit nasa pangalan pa rin daw ni Congresswoman Binay? Kung kasama raw kasi ang mga ibon sa bentahan, dapat na ilipat na ang rehistro ng mga ito sa bagong may-ari. Kung kasama yun sa binenta, dapat i-register yun ng may-ari. So, pag hindi nila ni-register yun, subject for confiscation yun. Pinuntahan na rin daw ng kinatawan ng DENR ang farm pero di raw sila pinapasok. Papadalhan na lang daw muna ng warning letter si Congressman Binay na di pa nagbibigay tugon sa GMA. Samantala sa November 10 na ang target pero hindi pa pinal na petsa ng one-on-one debate ni na Vice President Jejomar Binay at Senator Antonio Trillanes IV. Base yan sa napagpulungan ng mga kinatawan nila at ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Handa na raw si Trillanes. Nag-aaral tayo at nagpapaturo din tayo kung paano magdebate. Pero mainly, dadali natin dito yung ating dibdib at puso. Si Binay, kinukumbinsi raw na wag nang kumasa sa debate ng una spokesman. Parang hindi ko matanggap na matutuloy. It is a trap I mean, unti-unti na kaming nahihila doon sa game plan nila. Ako, si Ruth Cabal, ang inyong saksi.